Mike. May buntag mga kaigsunan. Nadunggan ninyo ang mensahe sa awit, ang pinakalas, ang kaluwasan, gihatag daw nato, biskan dili ta angayan. Amen? Ako nakapamalandong ko mga kaigsunan. Muna grabe yun ang gugma sa Diyos nato. Pila ka ninyo mag-ingon nga angayan jud ko. Tanan ta mga kaigsunan, murag di jud ta angayan. Apan ang Diyos naghatag nato kaluwasan kay gihigugma niya ang mga tao nga makasasala. Amen. Salamat sa mensahe sa awit. Gikanto sila sa Santo Niño Church. San Antonio Church. Santo Niño nito. Bago ko magdala sa mensahe ng kaigsunan, tagata mo gamay nga background sa Harvest 2025 kung ano ni NSM edition. Kung basahan ninyo ang church manual, first and second nga pinakataas o pinakauna nga mahimong agenda item sa kada meeting in an active discipleship plan in evangelism in all of its phases. Meaning, magunahuna man ta nga daghan na bautisuan o na backslide, pero the main purpose atong church is evangelism. Makita na sa itong manual makaigsunan. Church board, mga ito sa agenda sa ito ang business meeting. Kani nga business meeting, regular special business meeting, end of the year. Kinaman tayo ginatawag na, doon mga business meeting doon. Wala na ko kita sa lapito. Gidilit na ko. Ganahan di ko, ganahan magdugay. So, usan siya ka yearly nga business meeting sa church board. Ang pinaka main agenda item sa regular special business meeting is ang letter A, reports on the church work. Kanang gyapon makiigsunan, reports ang women, reports ang youth, reports ang elder, reports sa mga departments, and all of that reports evangelism gihapon ng mga igsoon. Manang Nadia, Harvest 2025 target goal. Ang atong goal makaigsunan sa Harvest 2025 is 3,420 souls. Kani usahay daghan magulbon ani sa goal. Pero wala gyud gi-resign nga pastor nga wala maka-goal o wala pod sa gidisiplina nga church nga wala kaabot sa goal. Ang goal makaigsunan kinahanglan jud nato na para natay kaputon. Pero kung dili makapot, ihatag na sa Ginoo ang tanan. Kaya kanang nakay anak, ingon ka akong anak, driver na ganyan magkako or whatever, para ko ingon na lubo ang driver na. Punto na ako mga kanina, hindi mo nag-trabaho niya dito, nakitay goal sa itong mga anak. Kaya akong tatay grade 3, hindi nga goal, magkapag-graduate po ko. So kita ng mga wala kauman mag-eskwela, goal na itong pauman kung na itong mga kabataan. So ang atong target na crusades, makaigsunan is 400 crusades. 400 crusades. Mo ka na, gikan pag-abot nako dinhi sa NSM, mo kanang ato ang mga baptisms. 2016 605, 2017 803, 2018 960, 2019 889, 2020 828, 2021 1,258, 2022 1,357, 2023 1,600, 2024 1,864. Pinakataas ang 2024. Amen? Pero ato nakabuton ng more than 3,000. Katong last sa annual meeting, January 17, 2025, muna akong report, 207 crusades, 1,864 souls. So para madapot na ito ang 3,000, dublihan na ito ang crusade, imo na itong 4,000, 400. So, atong target makaigsunan is 400 crusades. Ang goal na ito 3,420. Ang target souls each crusade is 10. Si Sergeant, ingon ni Pastor, mas damang kaya. Nakong sige lang, hindi ko natapos, hindi kaya, gunag yun na. Kung 400 crusades times 10 is 4,000. May gura na itong 3,420. Unsay distribution sa 400 crusades. Ang officers nato na kami 18 crusades. Ang directors na 36.
Ang AWR na 50. Ang Bible workers kanang mga layman 20. Ang office staff nato 7. Ang church school nato 4. Ang EPNL 4. Ang ASI 31. Ang district pastors 42. Ang churches nato is 200. Kapot eh. Ang overall nato na total diha, ang labot ng academy, wala yun ang mga visitors is 412 crusades. Okay? Ako na ito giyatag ninyo, at least na may background ito makaigsunan. Dito ako sa mensahe. Why is God's mission important? Bago ito magpadayon, atong doko, atong ulos pagkampo. Ginoong Diyos, ihatag ka na mong balang Espiritu, pasabta kami sa mensahe sa ngalan ng Jesus. Amen. Why is God's mission important? Nga importante guni ang pagpangdala o kalag. Number one, by fulfilling the mission, Christ will return. Kung ato himuon ang misyon sa Dios, magbalik si Ginoong Hesus. Murag ato man gidiktahan si Kristo kanusa siya magbalik, hatag ko ning dokumento taon-taon makaigsuonan nga kung dili ta magmisyon, dili gid siya magbalik. So, first is kung magpangdaog-daog kalag, magbalik na siya. Kung dili ta magpandaog og kalag, dili siya magbalik. Maotong atong memory text ganiha, ako ra kunyang balikon mga igsuon. Kaning makita sa Matthew 24:4 hangtod 8. Isulti diri kanato, dili na kong basahon kani kay memorize mo ani nga si Ginoong Hesus nagsulti sa mga apostoles nga naay mga ilhanan si kaduay nga magbalik, naay away mga dilugdulog sa mga away, naay nasod batok nasod, giliran batok kinarian, naay gutom, naay mga pestilences, naay mga linog sa laglaing dapit. Ingon sa Biblia makaigsunan na sa laso, all these are the beginning of sorrows. Wala yun nagsulti na maong nagkani ang katapusan. For many shall come in my name, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Kanang gi-highlight nako, but the end is not yet. Gi-highlight ako sa ubos, all these are beginning of sorrows, not the end yet. Ang ako bot pasabot makaigsunan, example, di sa church nato magwali ta dinhi, kinahanglan nato manimba, kinahanglan nato maglimba, magsimba, magtutong, kinahanglan nato makita sa yuta, makita sa langit, kinahanglan nato attend of midweek prayer, kinahanglan nato mag-vespers, kinahanglan nato mag-iway, kinahanglan mga ilhanan. Apan makaigsunan sa ginanta mo, ang ilhanan buluhaton sa Dios nga magpasabot nga haduol na siya. Pero dili na makapatapos, makapasikan kami. Ang makapasikan kami. Sample, no? Meaning, bisan unsa kadaghan sa ato nakita nga mga minit na Kristo, bisan unsa kadaghan ang mga gubat, bisan unsa kadaghan ang walay gikaon, bisan unsa kadaghan ang mga linog, bisan unsa kadaghan ang sakit, bisan unsa pakaklaro sa mga timaan, kining tanan dili pang katapusan, timaan na kining tanan, the end is not yet. Timaan na gyud tanan. Dili kani makapahuman sa buhat. Kana mahimo ra ginang timaan makaigsuonan. Kanus unsahon nato paghuman sa buhat, unsa gyud ang pagtapos nga timaan pagkahuman balik na ang Ginoo. Dili ang mga timaan ang makapabalik sa Ginoo. Ang timaan makaigsuonan lalantawon na nato nga haduol. Pero biskan unsa pa kadaghan di pagyud magbalik ang Ginoo. Unsa makatapos sa pagbalik sa Ginoo? Matthew 24 versikulo 14. In this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. Ang timaan not yet come. Ang timaan beginning of sorrows. Ang pagpangwali makaigsunan, paghuman sa buhat sa kalibutan nga mag-abot na gyud ang Ginoo. Amen. Mot kung nasabtan na makaigsunan, magsapaw-sapaw man ang timaan, dili ta magwali, dili mahuman. Pero kung magwali ta makaigsunan mahuman, that's how we understand it. Again, the Bible says in Matthew 24:14, in this gospel of the kingdom shall be preached. Kaning mga may balita ato iwali sa tibuok kalibutan nga saksi sa tuod sa tanang mga nasod. Kung kani ato iwali nga saksi sa tanang mga nasod, and then shall the end come. Ang sa taas kanyang mga timaan makaigsunan ang tawag ninyo, kani timaan ang term gigamit niya, but the end is not yet. Ang timaan makaigsunan, all these are the beginning of sorrows, not the end yet. Pero kani makaigsunan, human na to wali man balita, ingon niya, and then shall the end
I hope nga makarelate mo sa ganahan ko ipasabot. Bisan unsa kasapaw-sapaw sa mga timaan nga itong makita, pero ikaw o ako dili mag-participate sa pagwali as witness to all nation, di padyod mag-anhi ang Ginoo. Kay kana nga mga timaan, beginning of sorrows. Pero kung kita magpangwali tanan, then shall the end come. Dili pa mobalik ang Ginoo sa daghang gubat, dili pa mobalik ang Ginoo sa daghang gigutom, dili pa mobalik ang Ginoo sa daghang linog, dili pa mobalik ang Ginoo sa daghang timaan. Mobalik ra ang Ginoo kung mahuman ang buhat sa pagpangwali. Inapakaiso na satan ko ninyo, kung sagot kasabot na ko. Biskan usahan ko nato pagwali sa kausapo ng mga linog. Grabe na linog. Linog dito, linog din. Dili pa mag-abot ang Ginoo diha kung dili ta magpangwali. Ang pagpangwali ang makapahuman. Ang timaan magyud na. Number 2, mission develops a character like Christ. Ang pagpangwali, ang pagpamisita, ang pagpangdoktrina, ang pag-Bible study, maka-develop sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Kanang writings na John, pertikyong klaro ka. Desire of Ages, page 142. God could have reached His object in saving sinners without our aid. Ingon din pwede yung humanon ang iyang bulwaton biskan dili ta magtabang. Pwede niya humanon. Pero ngano jud patabangon taniya mo na makigsunan nga dili jud ang Ginoo magbalik kay kinahanglan jud ta magtabang. Unsay purpose nga tabangan nato ang buhat sa Ginoo akong gospel gikas taas. God could have reached His object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Pwede nga humanon sa Dios ang iyang bulaton, dili ta magtabang. Pero kung di ta magtabang, dili ta luwason. Kay ang pagtabang daw, pag-develop sa character ni Jesus Christ, nimo o nako. Ang kaluwasan, ang pagluwas sa tao, nimo o nako sa iyang pagbalik, kung ang imong karakter o ako karakter, may sama na sa iyang karakter. O iya giplaster din sa Desire of Ages, page 142, nga ang pag-angkon sa karakter ni Jesus Christ, pag-participate sa iyang buluhaton. What is our goal in life as Christian education? Page 18. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, Godlikeness is the goal to be reached. Mo ka ng ato kaputon. Godlikeness, Godliness, and Godlikeness is the goal to be reached. Mo na atong kaputunon. Kag ingon sa Desire of Ages kaniya sa gibasa nato, makapot ra nato ang Christ likeness kung mag-ubanta o mag-participate sa buhat. Daghan sa mga churches nga ako nag-usap-usap pero ako responde din makaigsunan. Siguro last time istorya po ninyo din. Ingon mo sa akong maestro, hindi ko kalimutan na mga pastors, unsay ato nga goals sa atong kinabuhi bilang mga Kristiyanos, ang among tubag in maturity to be in heaven. Sir or doc, ingon sa among nga maestro, mga pastor naman mo, di mo ka mao sa saktong nga tubag. Unsa day saktong nga tubag? Ingon niya namo o kumbinsido po ko o gahan po ko ihatag ninyo kinahanglan sa education page 18. Ingon sa akong maestro makaigsunan, our goal in life as Christian dili langit. Our goal in life as Christian is to become like Jesus. Kay daghan daw nagwali og langit, nagtudlo og langit, ang kinaiya pa impierno. So naay nangandoy og langit, ang kinaiya wala mausab. Naay nagwali og langit, ang kinaiya wala mausab. Pero ingon sa ang maestro, os malagyot ang inyong kinaiya kay mapalangit ra kita tanan. Amen. Sa walay mausab, langit kanunay ato isulti. So ingon niya, our goal in life as Christian is to become like Jesus. Kung nag-ampo ta kay ganahan ta may sama kang Ginoong Hesus, nanimba ta kay ganahan ta may sama kay Ginoong Hesus, naghimo ta sa buhat sa Dios kay ganahan ta may sama sa kang Ginoong Hesus. Kay ang langit reward, biskan dili na nimo pangandoyon, maabot ra kun ang imong kinaiya ug akong kinaiya may sama na kang Ginoong Hesus. Amen. O ang usa ka pamaagi daw ang mahal ko nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus is
God could have reached His object in saving sinners without our aid, but in order for us to develop a character like Christ, we must share His work. Okay, mao ni ang gi-research nako, gi-google nako. Who is Christ? Christ is merciful. Christ is faithful. Samtang gabasa ta makaigsunan, mao nang resulta kung mag-participate ka sa buhat sa Dios. Kung mag-participate ka sa buhat sa Ginoo, we will become merciful. Kung mag-participate ka sa buhat, we will become faithful. Kung mag-participate ka sa buhat, we will become prayerful. Kung mag-participate ka sa buhat, we will become holy. Kung mag-participate ka sa buhat, we will become righteous. Kung mag-participate ka sa buhat, we will become pure. Pag-participate ka sa buhat, dili na ta maginumtanon, we will become a loving person. Mag-participate ka sa buhat, di na ta kabalo na ta magpasaylo. We will become compassionate, we will become submissive, we will become humble, we will become kind, we will become generous. Mo na kinaiya ni Jesus Christ makaigsunan nga ma-develop ra sa panahon nga kita mag-participate sa buhat. Kung ang buhat makatabang nga may sama kita kang Kristo o ang kinabuhi sama kang Kristo, maluluyon, matinud-anon, may nampuon, balaan, matarong, putli, may gugmaon, mapinasaydoon, mapinagsunon, may natagon. Pero kita makaigsunan, o kita, dili maluluyon, dili matinud-anon, dili may nampuon, dili balaan, dili matarong, dili putli, dili may gugmaon, dili mapasaydoon, dili mapinagsanon, dili may natagon, bisan wala pa kita basin wala pa kita nakaapil sa buhat, o nakaapil, apan wala na nagpadayon. And that's what it says. God could have reached His object in saving sinners without our aid, but in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Ako makingsunan, pagbasa na ako ako memorize, ako nitikan. Ang pag-evangelize, ang pag-Bible study, ang pag-house-to-house visitation, maka-develop sa character ni Jesus Christ. Number 3, important of doing the mission. Number 3 is the mission is to enter into Christ's joy. Ang paghimo sa misyon makaigsuonan magsulod ta sa kalipay ni Ginoong Hesus. Mga igsuon usahay sa aton pagkinabuhi Kristohanon, di ta malipayon kananing kamot lata sa aton kaugalingon nga kalipay, apan makaigsuonan malipay ra gyud ta kanang kalipay nga sige tagpahuyong, kalipay makaigsuonan gahigda ta sige pahiyong, galakaw ta sige pahiyong, ayaw ra magkatawa pahiyong ra o hangtod sa kamatayon makaigsuonan lipay gyud ta kayo. So kung magsulod ta daw sa paghimo sa mission sa church, makasulod ta sa kalipay nga gikan kay Jesus Christ. Ako basahan gikan sa taas padulong sa ubos. God would have reached His object of saving sinners without our aid, but in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work in order to enter into His joy. Kay kinsa nga joy? Christ joy. Unsa nga joy na kay Jesus Christ? Maybe sometimes, if not oftentimes, naka-experience siya mo anak, naka-experience siya ko anak. Pero as the days go by, unta, oftentimes, or all the time, pero kaning joy nga nag-abot sa tuwa nga kalipay nga gikan ra kay Ginoong Hesus, usahay mag-abot ra to sometimes. Pero kung magpa-participate ka sa buhat, mahimo gyud ka na sa makaigsunan all the time. All the time. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Ang pagsunod, paghimo sa buhat sa Ginoong makaigsunan, pagsunod sa kalipay nga iya ni Jesus Christ. Unsa nga klase nga kalipay makaigsunan, iya ni Jesus Christ. Unsa klase nga kalipay na dili kalipay kay namista ka, dili kalipay makaigsunan kay nagdaghang ka kwarta, kundi kalipay biskan ikaw na usa gapahiyog ka. Kalipay sa kaputli, kalipay sa pagpatawat nga ikaw ipasaylo sa Dios, kalipay nang imong hunod sa una-una, walay mga samok-samok, kalipay makaigsunan nga dili bastos ang utok, kalipay nga walay sulod sa panahon nato nga dili maayo. Unsa na asa kung makuha kana magimo sa brato sa Ginoo. I don't know if might be nga ako nasulti din ninyo, but to make it clear sa akong pag-istorya, nagdugay mo ko sa 1,000 missionary na ibabayad ang akong gipicturan, hilak-hilak siya. Tapos, dito kami sa Luzon,
ang nay kultura sa part sa Luzon nga kung mag-altar call ang mga Bible student, ang nag-Bible study sa usa ka Bible student kung mag-decide taga nila rose nga bulak. Babae man o lalaki taga rose nga bulak. So, ang akong nga missionary katong na time na sige gulitan nga rose, wala sa kabalo kung ang iyang Bible student magpabautis mo og dili. So, to make the long story short, makaigsunan, pilak-pilak siya. Ako sa picturean, tulog-tulog gid ang luha niya, gipangutanan ako na naman nga tulog-tulog ang naghilak-hilak ka diya. Nga pastor ka na ako pangakon Bible student. Grabe jud ako kana pagkuha nga akong magpagbaptize og dili gina sa pagpabaptize. Tanawa pastor, nana sa tunaon tagana ko sa Dios nga bula. Ingon niya pastor lipay ang ginagawa. Biskan dili pagkukuuyap ani pastor oy, bapa ba ang babae ko. Pero makaigsunan, kung wala pa mo ka-relate na i-try. Kay ako nga pastor mag-isod, daghan mo kong mga wali, kaya namang appeal ko sa'yo nga appeal ka nga, pag-appeal mo, halos tanan manindog, halos tanan pabautismo, basta. Ingon mo Ginoo, balik na lang, hindi na magbalik sa mga daghang problema ng ingon ani na, tanan. Lipay kayo mag-igsunan. Lipay kayo. Ngano dili matao sa'yo malipayon? Ngano? Dagang tagkwarta, apan sa buhat layo ra kaayta. Bilay mo rin na kunig, itry na ko. Dagang tagkwarta, apan sa buhat layo ra kaayta. Guwapo na balay, apan sa buhat tagpahayahay. Guwapo ato sakyanan, apan sa buhat layo raman. Guwapa ato asawa, apan sa buhat maotra. Guwapo ato bana, apan sa buhat layo ra. Dili ra gihapon ta malipayon. Ngano ang uban malipayon, makiigsunan. Walay kwarta, apan sa buhat dato ra. Walay balay, apan sa buhat, walay pahulay, walay sakyanan, apan sa buhat, busy naman. Tungason ang nawong sa asawa, o banapod, apan sa buhat, tungas sa bukid, kuyog silang duhat. Ang pag-apil sa buhat, maghatag og lahi nga kalipay, kay kini nga kalipay, gikan kang Kristo nga kalipay. Ngano uban, hilabihan, kamalipayon, kay naay kwarta sa buhat, gaapil pa. Amen? Naay balay sa buhat, walay pahulay. Naisakyanan sa buhat nagamitan o mahimong sayong lang na lang. Gwapang asawa o gwapang bana sa buhat kuyog pa, bibo ra kaayo sila. Ang pag-apil sa buhat maghatag og lahi nga kalipay kay kaning kalipay gikan kan Kristo na kalipay makaigsunan. Dinaot, naklaro kani. God could have reached His object of saving sinners without our aid, but in order for us to develop a character like Christ, we must share His work in order to enter into His joy. The joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labor for their redemption. Number 4, mission is an effective tool for revival and reformation. Effective tool for revival and reformation. Review and Herald, March 22, 1887, nga nagdouble ng 1887. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Baliko sa nako, mission is an effective tool for revival and reformation. Then Ellen G. White says, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs to seek. This should be the first work. Kung mag-ingon ta nga urgent, first work pa dyan sa tuwa pa, kung kanisya, gikan sa mission, i-urgent po ang mission o himuon dyan first priority ang mission. Balikong ko din mission is an effective tool for revival and reformation. Modern ng effective tool sa revival and reformation. Then revival is a true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Kung ang mission maka-revive, it will become urgent. Kung ang mission maka-exunan, kung ang revival mahimong first work na to, in other words, ang mission mahimong na to na first priority. Nato itulog ang mga illustrations. Sa 1,000 missionary ko mga kaigsunan na ay nag-appeal nga nagbulag sa asawa. Nasa usa ka anak. Ang asawa nag-abroad. Siya tagaliti man to siya kung na-assign siya dinhi sa ato sa tagaliti to ang iya nga ang bana nga nag-appeal sa wala sa ma-assign sa uban di ko sa na-assign diri sa ato. Sige siya makaigsunan og Bible study. Sa Bible study magod kanungan masabtan mo diha nga bana higugma imong asawa. Bible study na pod bana higugma imong asawa. Gikan na pod Bible study na pod bana higugma imong asawa. So kita puy na siya una-una nga iya Bible study bana higugma ang asawa tapos siya bulag si asawa. Nakuha ng punto makaigsunan nga revival and reformation. Itawagan niya ang asawa niya, "Day, balik na diri day. Magpuyo ko na lang tanaduwa.
gikonsensya na ko aning Bible study nako. Nagbalik ang asawa makaigsunan, naguliay ang asawa o bana. Amen? Sa missionary na ako na-experiensyahan. Na ako isa ka Chinese, kang Chinese makaigsunan, parang kakaayo magsulti, pero nag-apel siya sa 1,000 missionary movement kasi sa awa siya ng mama. Di mas sila magsinagtuwalay sa mama niya. So nagawa sa China, nag-apel sa 1,000 missionary movement. Pag-apel niya makaigsunan sa 1,000 missionary movement, tapos prangka kayo itong babae, ingon niya sa kuha na pastor, imo nangong ba? Ngayon naging sa nawong si mga bata. Do okay nawong si mga bata kung ikaw medyo maot kag nawong. I-Inglisara, mo nang istorya nako. Sige lang, kontar po nako. Pero ingon niya sa kuha makaigsunan, mo ni natabo niya. Kaya sa 10 Commandments magod, mag-Bible study ka, lima nga balaod, ingon magdidiha nga mga anak, tahura ang imong ginikanan. Bible study, tahura ang imong ginikanan. Bible study na po, tahura ang imong ginikanan. Hangtod nga gikonsensya na gud ang Chinese, ingon niya, di na matabang ni, tawagan ko akong mama, gitawagan ang mama makaigsunan, ingon niya, first time na ako gimuon, sige mag-away, tawagan ako siya, mga ibig ko pasaylo. To make it short, na-reconcile siya sa iyang mama. Muna ingon ako, doing the mission will revive us. Makausap sa itong kinabuhi. Kay the more nga nagwali ka, the more kung mausap ka, kay makonsensya man ka sa imong giwali, nga wala imong kinabuhi. One more illustration bago ko magpadayon. Ang isang illustration makikisunan, gitawagan ko, gi-assign siya sa Iloilo. Iloilo na isa diya, kalimot na ko sa usa ka island ni Gamayra. Ang tawag na ako, pastor, ato ay ning missionary, isipon ni kay Gapanigrilyo. Di na ko istorya ninyo, may iba ng missionary, magsulod si missionary, kay ganala po ng missionary para lang po magbago. Na po missionary pagsulod, bago na daan. Na missionary pag-abot dito, mga pagbago. Na missionary pagka-human sa ngayon, pagka-missionary, mga pag-change silang kinabuki. So, Gapanigrilyo, abot na dito, nagutagin ako, ako ginisintong butaan eh. Pag abot ako makaigsuunan, kapuyok sila sa usa kagamay na ganyan kamalig, nga kamaligga, istaran sa mga kanding. Bago sila nagpuyok dito, tulog kasako sa tayos kanding ilagi kuha. Di ko kalimot, kinasay sa aking yung nalikan ako po gikaon, gipakaon sa kuha, gikaon ako nako. Tapos makiksunod pagkagabi na ako sa istorya, sige, may istorya ta. Naku isintong di ka, nga no nanigarilyo ka, kanasabtan. Abi ninyo, sa itubang yan ako, pastor, tama na, nanigarilyo ko pastor. Pero kung isintong ko ni mo pastor, tanawa ko na ng ginistara na mo ba? Nga puloyan sa kanding na. Kung ganahan pa man lang ko mag-ulit, pastor, nangulit na ko, kasi may ganahan magpuyo ko ng bahok tayo sa kanding din. Kung ganahan ko, pastor, mabago. Dito sa mga inong panigarilyo, sipyat rin ko dito, hindi pag makain nagkukuha. Pero hindi ko mag-ulit, pastor, ganahan ko mag-ulit ako dito, inom na po ni panigarilyo, ganahan ko, pastor, mausugig ko. Sipyat rin ko, pastor, tabangin ko, pastor, Hilak-hilak ako, hilak-hilak sa hilak-hilak ko. Kapamina ko niya makikisunan. Ako gitawagan ng pastor kang Ilder. Pastor kang Ilder. Kasama na ito na ikaw, na daw, mabago na po siya. Sige pastor, taga na ito chance. To make the long story short, makikisunan, nagsiguro may tiksanay na, nag-ulit, human sa ihang term, nag-ulit sa ilang balay, makikisunan. Kaya nasabtan ako ngayon na siya nga elder sa church. Hindi po ulit na ako ito, no? Palahubog ito ang tutro. Kung ito nga na itong church makikisunan, ngayon pang elder sa church. That's why, ang paghimo sa misyon makikisunan, makausap sa kinabuhi. Maka-revive sa tuwang pagkinabuhi makikisunan. So, mission versus revival and reformation. Kung ang revival sa tinuod na pagkadiyos mao ang pinaka-importante o dinalian na kinahanglanon o ang maka-revive ang pag-apil sa buhat sa ato pa tanan ta mag-apil na aron ta ma-revive o ma-reform makaigsunan. Again, number 5, this is now the last. Mission is for all. So ginantang makaigsunan, kung minority sa church members ang mag-apil, di pa jud mahuman ang buhat. Pero if majority mag-apil, majority means not all, but majority, magbalik na ang Ginoo. Example din sa District 21, ang membro nato 200. Kung ang nag-apil ra makaigsunan 100 ra, di pa mahuman ang buhat. Pero kung mag-apil, majority manggod, example 160, 170, 180, mahuman ang buhat. Asang dokumento.
The work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church members. The work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church members. Siguro wala din makita diyan ang majority. But the other, kung makita natin ang majority, di rin siya all, kundi majority ra. Pero yun na naman kaigsunan. Kinagtuo mo ko ani. The work of God in this earth can never be finished. Dili yun siya mahuman. Moni, I believe, sa one church, one crusade, dako nga porsyento sa church membership ang nag-appeal. Kumpara nga kanang ato nga kanang wali na sa mga bisita. Kaya kini magod wali sa every churches, mas dako ang scope, mas daghan ang makaparticipate. Ganiya sa akong lecture, katong ang tao nga bag-o lang nabutisuhan, 1 year pa lang yun, ipawali nila, ang iya pagin niya gibutangan og sulatan, kanang kalendaryo, tapos ingon pa siya pagbasa, kasabot ra ko, ako kabot ra mo, ako kasabot ani, okay ra mo, ako murag dito okay din pero mga tao, ganun to niya. Pero ang puto na ko, katuba, matabo to, kung wala tayong program, one church, one crusade, di tingnan ito matagok makaigsunan. Ang magwala rin gihapon layman, ang magwala rin gihapon pastor, ang magwala rin gihapon katong mga kabalo na daan magwali. Pero bangod sa one church, one crusade, pating dilit ka mao nagwali. Na maminaw rin gihapon. Amen? Okay. If only men work, they cannot finish it. If only women work, they cannot finish it. If only ministers work, they cannot finish it. If only church officers work, they cannot finish it. But if men, women, ministers, and church officers work together, then the work of God will be completed. Makaigsunan, kani, sige mo tagko sa basa ani, pero mas clear, mas nasabtan nato. The work of God in this earth can never be finished until men and women comprising our church membership rally to the work. Ang term sa taas makaigsunan, the work of God can never be finished. Magtuo ang sinuntihan ni Lechiway. Kung dili pa majority ang mag-participate, dili pa mahuman. Kung dili pa mahuman, katong Matthew 24:14, dili pa siya magbalik. Kung ganahan ta makaigsunan nga magbalik na siya, tanan na gyud ta mag-participate. Amen? Kung mayroon na namin, amen? Thank you, Matt. Very much, makaigsunan. Nadia. Why is this mission important? Number 1, by fulfilling the mission, Christ will return. Dili ang mga timaan makapag-return. Pagpangwali ang makapag-return. Mission develops a character like Christ. The mission is to enter into Christ's joy. Mission is an effective tool for revival and reformation. And number 5, mission is for all. Naot makaigsunan, natin nakakunan sa itong mensahe karong kabuntagon. Ang ako rahangyo sa tapang sa Ginoo, kung dili yun ta manugwali, participate na kita sa panahon na atay kusada. Kabalo ko makaigsunan nga nag-participate na mo. Apan basi pag yun dili tanan. Katong wala pa yun nag-participate, participate. Kag katong ganahan yun magwali, pawali mo na to. Sa aton pag-participate makaigsunan, may sama ta kang Ginoong sa aton pag-participate, ma-revive ta o ma-reform. Sa aton pag-participate, mapabalik na to. Paspas ang ikadaw pagbalik sa atong Ginoo. Sa atong pag-participate, may kaigsunan, maridi ta sa atong kagalingon sa ikadaw pagbalik sa Ginoo. Ang Ginoo makaigsunan, magpanalangin na itong tanan.